Welcome to Heart with Mama Colleen. Good afternoon, DJ Mama Colleen. Gusto ko lang pong ikwento sa'yo ang sitwasyon namin ngayon ng asawa ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Zebby. At ito ang aking kwento. Mama Colleen, ako si Zebby. Nakilala ko si Edward na naging asawa ko na mabisyo. Oo, ganun ang pagkakakilala ko sa kanya. Mabisyo na po siyang tao. Pero sa kabila noon, dahil mahal ko, tinanggap ko siya kahit na mabisyo siyang tao. Naniniwala kasi ako noon na sasabi niya po na kapag nagsama na raw kami sa iisang bubong, doon niya na daw aalisin ang anumang bisyo na meron siya. Lagi namin pinag-aawayan yun, Mama Colleen, nung magjowa pa lang kami. Pero again, lagi rin niyang sinasabi na promise magbabago ako. Naniwala naman ako hanggang sa nagsama na nga kami sa iisang bubong. Mama Colleen, naniwala ako na kapag nagsama na kami sa iisang bubong, kakalimutan niya na ang anumang bisyo. Umasa ako sa pangako niya, pero wala. Pero, nagbabakasakali pa rin ako na baka kapag nagkaanak na kaming dalawa, may magbago. So eto na nga, nagkaanak na kami. Ang inaasahan ko, wala pa rin. Dahil tila ako po talaga ay umaasa na sa wala. Dahil ang pangako niyang kakalimutan niya yung bisyo niya, pag nagsama kami sa iisang bubong, umasa ako na pag nagkaanak kami, kakalimutan niya pa rin yung bisyo niya, hindi naman niya ginawa. Walang nagbago, tila nga lalo pang lumala. Oh, no! At dahil nga, ginagawa niya po itong Mama Colleen, aminin kong nauubusan na ako ng pasensya sa kanya. Oh, no! To the point na minsan, nasasaktan ko na siya. Opo, ako ang nakakapanakit sa kanya, lalo na kapag ayaw niyang makinig sa akin. Na kahit anong bunganga ko, kahit anong pakiusap ko, ayaw kasi talaga niyang tumigil sa pagbibisyo niya. Mag-asawang inom, sigarilyo, yan ang hindi po niya matantanan. Oh, no! Na parang kahit kailan, parang wala akong laban. Karibal ko sa kanya, hindi nga babae, pero inaraw-araw naman niya itong bisyo niya na hindi niya mabitaw-bitawan. Kaya sabi ko, wala nang pag-asa itong taong ito. Nawala na nga kaming pera, pinambibisyo niya pa. Kaya dahil doon, nagpasya na lang ako na mag-abroad. Gawa na rin na sa sobrang hirap ng buhay namin dito sa Pilipinas, ni hindi na namin mabili ang pangangailangan ng anak namin dahil nga mas nauuna sa bisyo niya at wala rin naman siyang makuhang permanenteng trabaho. Mama Colleen, hindi ko naman itinatanggi na minsan masama din ang ugali ko. Pero ganun pa man, sinong hindi sasama ang ugali kung ganito ang asawa mo? Oh, no! Mama Colleen, sinong hindi sasama ang ugali kung ganito ang asawa mo? Natuloy na nga po ako dito sa abroad at siya po ang iniwan ko muna sa anak ko. Ang inaasahan ko na tututukan niya yung bata, hindi ko pala maaasahan. Na yun na nga lang sana ang obligasyon niya ang alagaan ng anak namin. Pero nababalitaan ko na lang na lagi niya kasama yung kanyang barkada. Oh, no! Na halos araw-araw walang pahinga sa kakainom, minsan pa nagbabar. Akala mo binata pa. Madaling araw na kung nauwi. Kaya minsan tuloy, hindi niya na po nagagawang ihatid sundo ang anak namin sa eskwelahan. At bihira na lang din siyang magtrabaho. Dahil lahat, iniaasa niya sa akin, Mama Colleen.
unti-unti ko namang tinatanggap na ganito na talaga ang kapalaran ko sa asawa ko. Pero ang hindi ko matanggap, nang minsang nahuli ko siyang may kachat na iba. Ang masaklap, hindi babae, kundi isang bakla. At ang pinakamasaklap, may pag-aaya pa na mag-video sex silang dalawa. Namamakla ang asawa ko. Yun ang gumugulo sa isip ko noong mga panahon na yon, Mama Colleen. Namamakla ang asawa ko habang ako ay nasa ibang bansa. Kinausap ko siya, pinagpaliwanag bakit. Pero dininay niya. Nasabi niya, makulit lang daw yung bakla na yon at hindi naman daw niya pinapatulan. Pero kahit anong paliwanag niya, bakit hindi ako naniniwala? Sa totoo lang, nawala po ang tiwala ko kay Edward, lalo na pagdating sa pera. Nagsimula na mawalan ako ng tiwala sa kanya, Mama Colleen, nung dati po na nagpapadala kasi ako ng pera sa kanya. Bukas makalawa, wala na agad yung pera na aking pinadala. Na nababalitaan ko na lang na nauubos na naman dahil sa pag-iinom niya. Alam mo yung tanggap ko na na mabisyo siya, pero yung mamakla pa, ano ba, Edward? Oh, no. Kaya dumating ako sa puntong hindi ko na kaya. Dumating ako sa punto na hindi na rin ako nagpapadala ng pera through him, kundi through my family na lang. Na hindi na lang ako ang nai-stress kasi sa ugali na meron siya, kundi pati pamilya ko, maging ang anak namin, naaapektuhan na sa ugali na meron siya. Oh, no. Unti-unti, nauubos ang pasensya ko, Mama Colleen. Hanggang sa sabi ko, pagod na ako. Pagod na akong intindihin siya. Pagod na ako, ayoko na. Hindi na tama to. Kaya nagdesisyon ako na makipaghiwalay na kay Edward. 7 buwan na ang lumipas. 7 buwan na rin siyang nising kong duling. Walang pinapadalang any sustento sa anak namin. Oh, no. Kahit nga fake money na lang Oh, no. Hindi ko na lang hinahabol kasi aasa lang din naman ako sa wala. Mapapagod lang din ako kaka-follow up ng sustento para sa bata. Kung gusto naman talaga niya at mahal niya yung anak niya, magpapadala siya, di ba po? Pero nito lang, nagparamdam muli si Edward, Mama Colleen. Nag-message po siya sa akin, nakikipagbalikan siya sa akin. May pag-iyak pa siya na nalalaman. Nagmamakaawa na ayusin at buuin daw muli namin ang aming pamilya. Pero bakit ganon? Tama ba tong nararamdaman ko na parang namanhid na ako sa kanya? Na nanuyot na ata ang dating pagmamahal ko sa kanya? Dahil sa nararamdaman kong mas pinili niya yung bisyo niya kesa asikasuhin niya yung anak naming dalawa? Na habang tumutulo po yung mga luha niya, nagmamakaawa na balikan ko siya, tila wala akong nararamdamang awa o lungkot sa kanya. Dahil ang pumalit na po ay galit at sakit, poot na idinulot niya. Masama ba akong tao kung hindi ko na siya pinipili ngayon? Masama ba akong tao kung parang wala na akong nararamdaman na pagmamahal sa kanya? Masama ba akong tao kung pipiliin ko na wag na siyang makasama habang buhay? Pahingi naman ng payo, Mama Colleen. Muli, ako si Zebby, hindi ko tunay na pangalan. At ito ang aking heart-to-heart,
with Mama Colleen. Real talk number 1. Huwag mong tinetake for granted ang isang tao dahil kapag natauhan niyan, tsaka mo lang marirealize kung sino ang binaliwala mo. Real talk number 2, may dalawang dahilan kung bakit nagbabago at sumusuko po ang isang tao. Number 1, pwedeng nasaktan. At pwede rin naman natuto. At real talk number 3, sadyang may mga tao na kapag napagod na ang puso, kahit anong tumbling, napakiusap, pagmamakaawa pa ang gawin mo, kahit ilang balde ng luha pa ang iluha mo, kapag natauhan na po ito, asahan mong wala ka nang babalikan pa dahil puso niya naging bato na dahil sa kagagawan mo. Oh no! Yan ang mga real talks ng Mama ng Bayan sa kwento natin ngayon. Huwag natin tinitake for granted, lalo na yung tao na nagtsatsaga sa'yo. Oh no! Lalo na yung tao na binibigyan ka hindi lang 1, 2, 3, kundi napakarami ng chances. Diba? Kapag bigay ng bigay yan, kapag nagtitiwala pa rin yan sa'yo sa kabila ng mga ginagawa mo, kapag karamdam mo na mahal ka nito, wag mong sayangin. Kasi talagang manghihinayang ka po kapag kayang taong yan na nagtiyaga sa'yo, natauhan. Talagang manghihinayang ka dahil iyong sinayang yung taong nagtsatsaga sa ugali na meron ka. Alam mo yun, yung mga tao na kapag ka nagising na, kahit anong tawag mo, kahit mapaus ka pa, kakasigaw sa pangalan niya, hindi ka na magagawang lingunin nito. Habulin mo man siya ng paulit-ulit, hindi na talaga siya hihinto. Kasi nasaktan na siya ng sobre. Nasugatan na siya ng sobra. Natauhan na siya. Talagang ang tanging magiging desisyon, susukuan ka na niya. Lalo kung naging paulit-ulit na lang ang lahat. Naging paikot-ikot na lang ang lahat. Kaya hindi mo rin siya masisisi. Lalo na kung tinuturuan tayo palagi na to always love yourself. Lagi mong piliin ang sarili mo. Lagi kang magmahal muna ng sarili mo bago mo mahalin ang ibang tao. Kasi paano mo tuturuan yung ibang tao na mahalin ka ng tama kung ikaw mismo hindi mo kayang mahalin ang sarili mo ng tama? Ganun yun. Kaya again, hindi natin masisisi kung ma-realize ni Zebby na ako na muna. Kasi ang sakit na, hindi na tama. Oh no! Another lesson po na iniwan sa atin ng kwento ni Zebby, never try to be a superhero that you think you can solve everything. Ako naniniwala na ang tao kusayang magbabago kung nanaisin niya. Hindi na kailangang pilitin pa. Ang isang tao, hindi mangangako, kundi kikilos at patutunayan. True gawa, hindi lang puro salita. And lesson number 2, ito lang din yung lagi nating tatandaan. Na kung sino man ang pipiliin mong makasama habang buhay, yan ang magdedetermine kung ano ang magiging kinabukasan mo. Kaya laging paalala ni Mama Colleen, choose your partner wisely. Again, nakita mo na yung red flags. Naniwala ka lang sa pangako niya na magbabago siya. Na pag nagsama kayong dalawa, magbabago daw siya. Utot niya, blue. Okay, okay, di ba? Parang okay, nagsama na kami, hindi nagbago. Asa uli ako, baka pag nagkaanak naman kami, magpapabuntis ako, baka sakali magbago. Oh, no. Pero hindi, napasukan na naman. Oh, no. Diba? So, wag ganon. Level 1 pa lang, kung nakikita mo na may mali, kung nakikita mo na may red flags, at kung nakikita mo na posibleng maging sakit ito ng ulo, diba? Kung sa umpisa pa lang, alam mo na may mali na, tigil ka muna. Minsan kasi masyado rin tayo makulit eh. Nakikita na natin, ay teka baka magbago pa, ay teka baka umokay pa, ay teka, again. Don't try na maging superhero. Naakala mo sa isang iglap, mai-snap mo, para kang si Thanos, maaalis mo yung mga pangit na ugali niya. Kasi again, ulitin ko lang din,
Ang tao kusayang magbabago kahit hindi mo pa diktahan. Kung sino yung papapasukin mo sa buhay mo, kung sino yung pipiliin mong makasama habang buhay, dun mo malalaman kung ano ang magiging future mo. So last, ulitin ko lang, choose your partner wisely. 91